Nagpulong ang MMDA at mga kinatawan ng 5 lokal na pamahalaan na sakop ng Marcos Highway. Ayaw nilang maulit pa ang naranasang perwisyong traffic noong weekend. At live mula sa Marcos Highway, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, okay, ngayon, gano'n na kabigat ang traffic dyan sa mga oras ito at nangangangoy bang makuulit yung nangyari noong Sabado? Lord, sa mga oras na ito, gaya na nakikita yung sa aking likuran, nasa katamtaman hanggang sa unti-unti na rin bumabagal yung takbo ng mga sasakyang bumabaybay dito sa Marcos Highway, partikular yung mga galing ng Quezon City patungo sa direksyon ng Cainta at Antipolo sa Rizal. Itong mabigat na kondisyon ng traffic dito sa Marcos Highway ang naging pangunahing agenda kung bakit nagpulong ang MMDA kasama mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Cainta, Antipolo, Marikina, Quezon City at Pasig. Ilan sa mga napag-usapan dito ay ang pagkakaroon daw ng uniform o iisang traffic policy sa buong Marcos Highway. Pati na rin ang pagkakapare-pareho ng truck ban hours at paghihigpit sa mga illegal vendors at illegal terminal dito nga sa paligid ng naturang highway. Pareho yan sa mas pinaigting na ikinasang clearing operations ng MMDA sa mga mabuhay lane ngayong papalapit na ang holiday season. May driver man o wala, isa-isang hinatak ng MMDA mga sasakyang nakaparada sa sidewalk na sakop ng mabuhay lane sa Quezon City. Patong-patong ang violations ng SUV na ito na may pulang plaka o pagmamay-ari ng gobyerno. Bukod sa nakaparada sa pedestrian lane, hinarangan pa ng SUV ang PWD ramp. Wala po tayong pinipili as long as you have a violation. Ang mabuhay lanes po natin, non-negotiable po yan . No parking po talaga yan, 24/7. Kahit mga kalakal na isang junk shop na nasa bangketa, hindi pinalusot. Pati nga ang mobile truck, sinita at natikitan din. Sinubukan pa makiusap ng mga tauhan nito pero hindi umubra. Wala kang maparking sa loob po, sir. Kasi aabot to sa pader po. Didikas siya. Kaya dito kami nagparada. Hanggang 2,000 pisong multa para sa illegal parking. Hiwalay pa ang towing service fee depende sa layo ng impounding area. Ang ginawang clearing operations ay paghahanda sa pagbigat ng trapiko sa mga highway ngayong holiday season. Sakit daw sa ulo ang mga nakahambalang sa mabuhay lanes, lalo na sa mga establishmento at kainan ngayong kaliwat kanan din ng mga Christmas party. Unayan natin na anywhere we want to park, iwan natin sa sakyan. Ang reasons po natin, malapit lang po sa pupuntahan. Ang reasons po natin, labas ng bahay namin. Yung mga ibang reasons naman po natin, ayaw natin maglakad. So, dyan po pasok ito yung tawag nating entitlement. Kanina naman, pinulong ng MMDA mga kinatawan ng 5 lokal na pamahalaan na sakop ng Marcos Highway na nakaranas ng hebigat na traffic nung Sabado. Ang Antipolo LGU, sinimulan na ang modified truck ban ngayong araw. Total truck ban ang ipatutupad sa Olalia Road at Daang Pari. Bawal naman ang truck mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi sa mga piling highway at lansangan. Kabilang dito ang Marcos Highway na sakop ng lungsod. Lord, nakatakdang magkaroon ng ocular inspection ng MMDA dito sa ilang U-turn slots ng Marcos Highway para mapag-aralan kung magkakaroon ba ng adjustment sa mga yan. Diyan din kasi madalas naiipon yung mga sasakyan. Kasabay nito, talagang pinalitan na rin muna ng orange plastic barriers, yung mga concrete barriers sa ilang intersection ng naturang highway para magamit daw sakaling maulit yung nangyari nung Sabado o lumala na naman ang traffic dito sa naturang highway. At nakatakda ring kausapin ang ilang mga gated subdivisions dito sa naturang highway para nga magamit doon ng mga motorista kung kakailanganin. Lord. Alright, good luck dyan sa kanila at maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.